God will give them the wisdom. And God will promote them, and God will excel them in their lives. Itataas sila ng Panginoon. Tayo sa YRA, hindi lang paniniwala natin, mga kapatid. Okay? Yun dapat ating paniniwala. Bilang mga YRAckers at bilang mga members ng church ng YRA, isa lang gusto namin ituro sa inyo. We can excel in our lives not because we live. Hindi dapat ganon. Hindi tayo nag-excel dahil ginawa rin natin yung ginagawa nila o kinain natin yung kinakain din nila. Hindi. Nag-excel tayo dahil sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kasi tandaan natin, ang salita ng Diyos, alam niyo kung papansinin niyo nga, ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi yan puro hindi yan puro utos lang out of obedience to God. No, na walang practical na nakabuluhan. Ang katotohanan, the more you obey God, the more na mag-i-excel ka sa buhay mo. Kasi bakit? Kasi hindi lang spiritual yung utos niya, kundi isang practical din. Alam niyo, isang klase example na lamang, no? Huwag kang maging tamad. Huwag daw pakainin ng tamad. Galit ang Diyos sa tamad. At isang malaking kasalanan ng tamad. Isang basic na utos ng Panginoon, sundin mo, and believe me, pag ikaw ay naging masipag sa pag-aaral mo, naging masipag sa trabaho mo, mag-i-excel ka. Tama? Hello, nandiyan ba kaya? Okay? So, itong apat na magkakaibigan ito, bukod sa sila ay magaling na, actually marunong na sila, matalino na sila. At ang problema nila ngayon ay kung paano sila susunod sa salita ng Diyos na hindi nila gagawin yung ginagawa ng mga taong nasa paligid nila o yung kulturang itinuturo ng Babylonia. Pero ang ginawa nila, sila po ay sumunod sa salita ng Diyos at hindi lang sila naging mahusay, kundi sila ay pinakamahusay sa lahat ng tao o sa lahat ng matatalinong namin. At yun din ang gusto mangyari ng mga natin sa YRA. Nandiyan ba kayo? Okay? And hindi lang yun, gusto kong i-share din sa inyo, ano pa yung mga nangyari sa kanya? Siyempre, hindi lang sila nag-aaral, no? At sila rin po ay nag-grow sa kanilang pag-aaral, nag-mature din sila, at nag-umpisa rin sila magtrabaho, at natapos sila magtrabaho ng mag-aral, at nag-umpisa sila maglingkod sa palasyo ni Nebuchadnezzar. At isa nga sa mga nangyari rin sa kanila, no? Ay nung nagkaroon ng panaginip sa chapter 2, tingnan niyo yung chapter 2 ng Daniel, no? Ano nangyari sa chapter 2? Sa chapter 2, makikita natin, nagkaroon ng panaginip si Nebuchadnezzar. Okay? Nagkaroon ng panaginip si Nebuchadnezzar at nabahala siya, no? Hindi natin babasahin isa-isa yan, pero nagkaroon siya ng panaginip at pinilit niyang alamin kung ano yung panaginip na yun at anong ibig sabihin ng panaginip niya. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya lahat ng kanilang matatalino, yung mga scholars, yung mga astrologers, ng kanyang palasyo, at pinilit na ipasabi sa kanila kung ano yung panaginip at anong ibig sabihin ng panaginip. Tandaan ninyo, ayaw niyang sabihin kung ano yung panaginip, actually hindi niya matandaan kung ano yung panaginip. No? Hindi niya matandaan, pero sobrang natakot siya. And then, ang gusto pa niyang gawin, ang gusto pa paggawin ng ang ipagagawa niya sa mga astrologers niya, sa mga eunuch niya, sa mga matatalino niya sa panahon na yon, sabihin yung panaginip at sabihin kung anong ibig sabihin ng panaginip. So, anong problema ngayon ng mga astrologers niya? Sa verse 10. Sa verse 10. Makibasa na, verse 10 hanggang verse 11. Maybe. Ang Bible, maybe. Ito nagsishare kayong tatlo dyan. The astrologers answered the king, "There is not a man on earth who can do what the king asks. No king, however great and mighty, has ever asked such a thing of any magician or enchanter or as astrologer. What the king asks is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live knowing." So, sabi ng mga astrologers, masyadong mahirap yung pinagagawa niyo. Wala pang hari ang humiling ng ganyan at wala pang
walang Diyos na nandito ang pwede makapag-interpret niyan. At kung meron man, hindi siya namumuhay dito kasama natin sa mundo. Sabi niya gano'n. Sa galit ni Nebuchadnezzar, sabi niya gano'n, patayin lahat ng astrologers. Lahat ng matatalino, lahat ng hinire niya, lahat ng kinuha niyang mga pinag-aral niya at tinuruan niya para lamang maglingkod sa kanya, na dapat natulungan sa kanyang problema ngayon. Sabi niya gano'n, dahil hindi sila makatulong sa akin, patayin silang lahat. So ano nangyari? Pati si Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan ay kasamang bibitayin dahil sila rin po ay kasama doon sa mga astrologers na yun. At lahat tayo ay dumaraan din sa ganung sitwasyon. Tama? Iba nga lang ang sitwasyon. Paano natin to hinaharap sa panahon natin? Paano ba natin harapin ngayon yan? Nasaan yung ating guest yan? Hello? Ba? Okay na. Ba?